Okay mga master, we are back. We are back again. At nandito tayo ngayon sa may Bacoor, Cavite, no. Papunta tayong Dasma ngayon kasi meron akong pupuntahan sa Dasma. So habang tayo papunta sa Dasma, yan, meron nga tayong pag-uusapan ngayon na actually mahalagang bagay ito para sa mga mga Kalalamove riders natin. Kung ano magiging reaction nyo dito sa issue na to, no. So ako, ito yung reaction ko dito sa issue na to at ito yung aking personal na opinion tungkol dito sa Lalamove na naman, no. Ay. So ayan na nga, ayan, trending mga master, nag-trending na naman syempre. Nakarating na naman kay Tulpo si Lalamove. 'Di ba? Pang ilang beses na 'to no? So, ayan na nga. Ewan ko kung anong naging problema na naman, basta nakarating kay Tulpo, hindi lang ako At dito tayo magpo-focus sa issue na sinabi ni Tulpo regarding dito sa Lalamove na ipapasara daw niya. 'Di ba? Alam ko hindi lang ako nakapanood dito, alam ko marami sa atin ang mga nakapanood. So, ako magbibigay ako ng opinion, tingnan natin mangyayari, no? So ba tayo bilang isang normal na tao mga master, 'di ba? Bilang isang normal na rider, tayo ay bumibiyahe tayo sa Lalamove syempre at hindi lang tayo, maraming mga rider ang nagrereklamo kay Lalamove dahil nga sa napakababang fare ni Lalamove, no? Sobrang baba ng fare ni Lalamove talaga naman. Kahit ako ngayon, hindi na ako madalas bumiyahe, bihirang-bihira na lang pag trip ko lang talaga. Tsaka pag meron tayong na tripan na booking, 'yun lang. Ganun lang, pero yung araw-arawin natin, so hindi na tayo bumiyahe ng ganun mga master. Pero syempre, hindi naman kaila sa atin yung mga nangyayari dito sa loob ni Lalamove. Nababasa pa rin natin sa ating newsfeed, yan sa Facebook, at yun na nga, nakarating sa atin yung mga video na trending. Sabi ni Rapi Tulpo Lalamove na naman. 'Di ba? At ano gagawin? Ipapasara daw 'to. Ipapatawag si Lalamove. At 'yan. Kung ano man yung kanilang plano, 'di ba? Ako, sa tingin nyo ba mangyayari ba 'yan na mapapasara niya si Lalamove? Mapapasara ni Tulpo si Lalamove? Ano sa tingin nyo mga master? At alam nyo naman ako sa background ni Rapi Tulpo, no? Ni Tulpo. Alam nyo naman mga master, content creator 'to 'di ba? Para sa akin, ito sariling opinion ko. Naghahakot lang ng ng views to si Tulpo. At ako 100% din niya kayang gawin 'yon na ipasara si Lalamove, no? Kasi sabi nila pag pag may hearing yung mga ganyan, hindi raw umaattend si Lalamove kung noon pala hindi na umaattend si Lalamove, bakit di pa nila ipasara? 'Di ba? Alam nyo dito sa Pilipinas, politika mga master. Malaking kumpanya yan si Lalamove Hindi lang naman dito sa Pilipinas yan, international yan si Lalamove, no? I don't think na kaya ni Tulpo na mapasara to si Lalamove. I challenge I challenge him kung mapapasara niya talaga, 'di ba? Kasi alam nyo kung hindi nyo kung kayo updated kayo kay Lalamove, kay Tulpo, 'di ba? Marami ng issue rin na naging ganyan Tapos biglang naglaho yung mga issue. Hindi natin alam kung ano nangyari. Sabihin na lang natin yung sa loto, 'di ba? Ito yung sa loto na lang mga master. 'Di ba nagkaroon ng issue ng loto, na imbestigahan ng loto. At nung malapit na doon sa katotohanan ng investigasyon, ano nangyari? 'Di ba naglaho, nawala. Sa iba pang mga platform, ano nangyari yung mga reklamo? 'Di ba? Wala rin naman nangyari. Tapos ngayon ito si Lalamove, ang ilan na to ni Lalamove 'di ba? Ito latest trending na naman. Ano sabi? Papatawag, papasara. So I don't think na
may mangyayaring sarahan. Tsaka kung talagang concern si Tulpo sa mga rider nilalamove, hindi yung pagsasara nilalamove ang gagawin nila. Dapat yung pagbabago ng sistema nilalamove, yun ang anuhin nila, yun ang ayusin nila. Diba? Kung talagang hindi talaga magbabago, diba? Kung talagang matigas talaga, di nasa time na gawin nila yung gusto nila nang naaayon sa batas, syempre. Diba? Hindi yung for tawag nito, for content lang. Kung ano yung trending, diba? Kung ano yung trending, maraming views sa issue, nandun sila. Diba? Yun ang pinag-uusapan nila. Kasi syempre, mataas ang engagement, diba? Yun na naman yun ng master. Syempre, hindi naman tayo kahapon lang pinanganak. Diba? Hindi lang naman tayo kahapon lang din sa social media. Matagal na rin tayo nag-YouTube, nag-Facebook. Alam na natin yung takbuhan ng mga content creator. Alam natin yung galaw ng content creator. Kung saan may views, kung saan ang trending, lalo na yung mga ganyang content, syempre nandun sila. Pero ako, personal opinion ko dyan, hindi mangyayari ang mapapasara nila sila, alam mo. Oo, sa akin lang Ako, hindi ako pro lalamove, mga master. Alam niyo naman ako, kumbaga, kung saan maganda, kung ano yung okay, doon ako di ba? Pag okay ang biyahe kay lalamove, okay biyahe ako. Pag hindi, di hindi. Ganun lang naman ako So, ngayon, kung akong tatanungin nyo, kung personal opinion ko, kung kayang ipasara ni Tulpo si lalamove alone, na siya lang mag-isa, ay, mali. Yun na nga. Kasi ang mga master, hindi naman tayo di ba? Ang batas, hindi yan ganun-ganun lang na kapag sinabi na ipapasara. Mentras mente yan si lalamove, nagbabayad ng tamang buwis. Meron siyang tamang permit, di ba? Meron siyang sumusunod din siya sa batas na wala naman siyang violation. Hindi mapapasara yan basta-basta. Hindi yan mapapasara, mga master. Pero kung sila lumabag na sa batas, di ba? Meron ng mga irregularities, basta may mga nilalabag sila, baka sakali pa. Pero sa tingin ko hindi gagawin yan nilalamove na hindi sila sumunod sa polisiya ng gobyerno, di ba? Alam nila yan, syempre. Malaking kumpanya yan Buti kung yung mga small time business lang yan, kagaya ng mga sari-sari store, di ba? Hindi naman yan ganun. So, tingnan natin kung anong aksyon ang gagawin niya, di ba? Sa mga susunod na araw, kung talaga bang mapapasuko niya si lalamove sa kanya. Kay Tulpo. Di ba? Tingnan natin, ha? At syempre, mga master, ito mangyayari diyan. Di ba? Ito yung negatibong epekto niyan. Syempre si lalamove, ito sabihin man kahit anong pangit ng sistema ni lalamove sa ngayon, na marami siyang mga fair na hindi mo maintindihan, sa totoo lang, mga master, marami ang umaasa kay lalamove. Marami mga riders, mga full-time riders, ito na yung kanilang ito yung kanilang pinagkakakitaan. Nagtsatsaga sila dito, nagtitiis sila kahit na mababa yung fare, kasi wala silang ibang choice wala silang ibang option, wala silang ibang pagkakakitaan. Ito lang yung kanilang, kumbaga, bread and butter nila, no?
So maraming umaasa kay Lala Move na talaga naman marami ang, kung sakasakali magsasara yan si Lala Move, eh marami ang mawawalan ng trabaho, di ba? At di ba nakita nyo kay sabi ni Rapi Tulfo, maglipat-lipat na. Mag-umpisa na raw maglipat-lipat yung mga rider. At ipapasara na si Lala Move. No, maraming umaasa kay Lala Move. At marami ring maapektuhan kung mapapasara nila si Lala Move. Si Lala Move, mga master, kaya malabong magsara to. Dahil ano na to household name na to Kumbaga pag sinabi ng tao na ipadala sa rider to, isa lang ang nasa isip niyan ipalala move na yan. 'Di ba? Totoo 'yan. Pag sinabi mong ipa-pick up mo na yan, alam na nila yan, ipalala move na yan, 'di ba? Marami na mga app ang tumapat kay Lala Move na hindi nagtagumpay. 'Di ba? Kasi ang marketing strategy kasi nila Lala Move talaga, mga master, pabor sila sa pabor sila sa kliyente. Kaya kahit na mababa talaga yung fare nila, gustong-gusto ng mga kliyente yon, kahit na nagsasuffer yung mga rider. So, si Lala Move, ang niya, mindset niyan, wala silang pakialam kay may rider sila o wala. Alam mo bakit? Kasi tanggap sila ng tanggap, marami silang mga new applicants. Diba? Siyempre yung mga bago hindi pa alam yung sistema niyan. Diba? Kaya mas paborito ni Lala Move ang mga baguhan, mga bagong rider, kasi hindi pa mga reklamador. Kagaya natin. Totoo 'yan. Diba? Alam ko yung mga master, kasi nung baguhan tayo, wala rin tayong reklamo kahit na lugi tayo, biyahe pa din tayo Basta makita lang natin na may kita tayo diba? Kahit walang may kita sa digital pero walang physical. Kahit na lugi, 'di ba? Masabi na kumikita kasi nandun sa digital kumikita Digital currency. Pero yung tunay na pera, wala, konti lang, 'di ba? Ganun pagbaguhan. Pag mga veterano na magugulang na, tsaka syempre mareklamo na, alam na kasi nila yung sistema. So, ayun, 'di ba? Mentras menteng maraming nagpapabook kay Lala Move at may bumabiyahe, hindi yan magsasara. Malabo magsara yan. Magbibitaw ng pera yan na malaki para hindi sila magsara. Ako makikipagpustahan ako, mga master. Etong issue na to hindi ito magtatagal. Yun kay Tulfo, maglalaho din yan at patuloy pa rin si Lala Move na namamayagpag sa taas ng delivery system. 'Di ba? Ganyan lang naman yan. So, yan yung sarili kong opinion, 'di ba? Ewan ko lang sa inyo kung ano yung opinion nyo, mga master. Pero yan ang nakikita ko para sa akin lang, sariling ko lang. Wala namang masama magbigay ng opinion 'Di ba? So, let's see. Abangan natin ang mga susunod na kabanata kung totoo ngang ipapasara ni Rapi Tulfo. Rapi Tulfo ba? Ni Tulfo yung Lala Move, kung kaya niya ba? Kung kaya niya bang ipasara? Kasi kung service ang pag-uusapan, ayusin lang nila yung ayusin nila yung sistema ni Lala Move. Dapat doon sila mag-focus sa sistema. Kasi pag pinasara lang nga nila yan, marami talagang mawawalan ng trabaho. At wala pang apps na tatapat kay Lala Move. Kasi wala pa. Meron mga nangahas na tumapat pero wala Ewan natin kung merong tatapat sa kanya. So yun lang, mga master. I hope meron kayong
natutunan o meron kayo nakuhang konting aral lang dyan sa napag-usapan natin. Yan ay sariling opinion ko lang, di ba? Kung ano lang yung nakikita ko, posibilidad na pwedeng mangyari, hindi ko sinasabing tama ako mga master. Opinion ko lang yun. Kayo, ano sa tingin nyo? Opinion nyo. Magbigay kayo ng sarili nyong opinion. Comment down below mga master. At babasahin ko po lahat yan mga comments nyo. Alright. Thank you po. God bless sa inyong lahat. At kita-kits sa susunod na updates.